So yun guys, welcome back dito sa channel natin. So ito yung unang content natin for this week, no? At hindi tayo nakapag-content gawa nga ng weekend fam day natin syempre. So merong nagre-request about DL Cha, no? Naalala ko lang wala nga pala tayong hindi pa natin na-upload yung dating content natin for DL Cha, no? So tara pagbigyan natin siya, no? Shoutout natin yung nagre-request. Ito si at Freak. Ano to? Freakonomics 9668. Shoutout sa inyo bossing. San man kayong ano ba to? Hindi ko kasi alam kung MU Monarchs siya o MU Immortal yo. Sabi niya lang new sub here paps. Tips naman o review for DL Cha. Dami kasi kaagaw ng items sa server namin. Plan ko mag-switch DL Cha DL from STRDL. Okay, so STRDL siya. Gusto niya mag-switch to DL Cha. Para bago naman, wala kasi Cha DL sa server namin. Kaso, rinig ko hirap na magpa-level pag DL Cha. Currently at level 232. Pops, medyo bago pa server namin, thanks. So ayun, ito para kay Freakonomics to, no? So, pagbigyan natin yung request niya, gawa tayo ng content for DL Cha, which is nakalimutan kasi natin gawan pala to dati. Mayroon akong ginawa nito dati, hindi ko na-upload eh. Nung kay Boss Ru, no? So tara. Bago natin simulan, tara shoutout muna natin itong mga nag-comment dito. At kay Atmazing, ano skill book mga dapat bilhin para gawin ni skill shards? Okay. So Atmazing, basta level 1 tsaka level 2, kahit nga level 3 pwede eh. No? Basta wag lang level 4 kasi 5,000 MUC yun eh. Pag sinalvage mo. So normally naman mga 1, 2, 3 na skill book, kahit anong class pwede yun. Hindi na rin naman kasi nabebenta ng mahal pag mga ganong level ng ano eh. Pag mga ganong level ng skill. So, basta level 1, 2, 3, pwede mo siyang isalvage, no? Para sa skill shard. Eto at kay Lloyd, ano to? Lloyd's Playground 2384. Ang hirap basahin ng ano nyo. Mamaw boss. Chamba lang bossing. Medyo gap lang yung kalaban natin dun sa turna, no? Actually, wala kaming straight yung panal namin. Isang beses lang kami natalo. Gawa nga ng sobrang lag dun sa ano. Sa damo talaga. Grabe yung lag kapag nasa damo tayo. So eto at kay Manuel Fernando. Boss, wala ba talaga solusyon dyan sa lag sa Busyo? Kasasabi ko lang, no? Solid bossing, wala eh. Ay, sa ano ko, sa side ko, kahit ibaba ko yung graphics, hindi siya, no, hindi talaga nawawala yung lag. Pero yung kakampi namin, no, kaming dalawa ni McFury, yung kasama naming GL sa tour, lag kami pagdating sa damuhan. Pero si McFury, ay si Guans, hindi daw siya naglalag. Ang gamit niya daw is iPad. Ano ba sabi niya? iPad 19 Gen ba yun? O 11th Gen? Parang ganun yung pagkakasabi niya eh. Sabi niya guys, iPad daw yung gamit niya. Na hindi ko alam kung 19th gen o 11th gen yung hindi ko maalala eh. Hindi daw siya naglalag guys, iPad. So kailangan pala naka-iPad tayo, no? Putay lang yan. Sorry. Kailangan pala iPad para lang sa 3v3, no? Pero solid guys, hindi daw siya naglalag. Ang sabi naman ni Geng sa GC namin, ni Geng His, Honor 500 daw. So kulang tayo eh, Honor 400 lang daw sa akin eh. So Honor 500 daw ang di naglalag. So, para sa mga laggers din, no? Sa mga hindi nakakalam kung bakit lag sa bush. Hindi mawala na solusyon yung lag sa akin sa bush, no? Sinubukan ko ng ibaba lahat ng graphics ng settings. Hindi talaga nawawala yung lag. Pag pumapasok ka sa damuhan at lumalabas ka, naglalag. So, siguro nga kailangan mo ng higher end na unit. Kasi kung si Guans, ang nagsabi-sabi kasi ni Guans, hindi daw siya naglalag talaga. So, iPad ang gamit niya. So, lahat ng may problema sa lag, so, kailangan nating lahat bumili siguro ng iPad. Para lang hindi mag-lag sa 3v3. So, ang dami kasing namamroblema talaga niyan sa lag, no? Anyway, natalo kami isang beses. Ang kalaban namin, level mga 700 sila eh. Sino ba pangalan ng mga yun? Yung GL na Wiz lang naaalala ko. Yung meron silang DL. Yung DL lang nagpahirap sa amin talaga, no? Nakalimutan ko yung pangalan ni IJ ng DL. Pero yung GL Wizard, Wiz ang pangalan. So, hindi ko na maalala kung anong pangalan ng dalawa. Isang summon na rin isang DL. Ganda ng lineup nila.
Actually, tinalo nila kami. Hindi kami gumagalaw pagdating sa ano, sa damuhan pag nagka-clash. So, yun, GG. Isa lang sa malang umpisa. Hindi ko na kasi na-upload dahil hindi ako nagagandahan sa mga laban. So, mula day 1 hanggang ano, pasok na kami sa top 8. Ang kalaban naman namin sa top 8, sila 2B. Eto. So, eto kami guys, no? Eto kalaban namin sa top 8 sa tournament. Eto sila 2B, no? So, malabang sa malabang. Lamunin kami nito sigurado. Tapos, hindi maglalaro tong GL namin. Si Mac Fury, gawa nga na may trabaho. So, anyway, kahit naman maglaro siya, mukhang hindi namin kaya to. So malamang sa malamang pas kami rito sa laban na to mamayang gabi, no. So shoutout sa kanila ito kay 2B, Magilad at Chloe, no. Sila yung kalaban namin mamayang gabi, so malamang hindi na namin to laruin. Top 8 tournament. Yung ibang bracket hindi pa yata okay, oh. Dahil pang hindi dahil pang hindi tag dyan. Ito, tulad ito, wala pang kalaban. Ewan ko kung bakit. Siguro di pa sila nagpipick, no. Anyway, yun lang yung update sa tour na, no? Bago natin simulan itong... Ito kay user DQ8. Ang haba ng pangalan niya. Sabi niya, boss, may group po ba na mga gumagawa ng bagong karakter sa new server? Wala nga, bossing. Bala ko nga sana maggawa ng Facebook page, Facebook group, no? Para i-connect natin nga yung MU Monarchy at saka MU Immortal, no? Pag nakagawa ako ng Facebook group, i-update ko sa YT, tapos lahat ng gustong sumali doon para makapagbigayin tayo ng tips. Isali natin, i-add natin sa group, no? Eto kaya Yavana, kay Yavana de la Cruz, no? Ito si Bossing Yavana, lagi nagko-comment sa atin to, no? Pag merge na kayo, Boss Gab, makikilala mo na yung si Nobita, PK God yan, ng S553. Yung kalaban naming DK yata yung sinasabi niya, yung Nobita, no? Malamang yun nga. So, solid. Lakas naman nila. Siguro gap lang talaga. Malakas din. Napalag din sila. Ito kaya Natch. Bossing Natch. Mga kaserver ko yan. Sila Dambayot, Nobhita at Oscar. Yung mga kaserver niya daw. Yung kalaban namin. Shoutout sa inyo guys. Sa server nyo. No? Anong server ba yan? 5-3... Ano ba yan? 5-4-5 ba? Nakalimutan ko. Hindi ko na... Tignan ko nga. Anong server nila. Makikita ba? Hindi yata eh. O, sa shoutout sa inyo, bossing na sa server nyo, no? Hindi ko na maalala ko ng server nyo. So, tara, umpisa na natin itong DL Cha, guys. Bilisan lang natin, no? Hindi na siguro natin kailangang habaan yung, tawag rito, yung review na to. So, again, lagi natin ginagawa sa review. DL Cha, stats allocation, skills, class talent, tsaka skill talent. No, yun ang pag-usapan natin. Tara, unang-una, pag DL Cha, dapat talaga ang stats allocation yung i-cha, syempre. Ayan, no? Etong cha. So, pwedeng recommendation kayo or pwede nyo ring taasan yung AG nyo, gaya ng ginagawa ng iba. Pero para sa akin, nasa ano nyo pa rin, depende kayo sa items nyo. Yung kasing paglalagay ng stats, guys, yung iba kaya binababaan nila STR nila or tinataasan yung AG, ibig sabihin nun, sufficient yung ano nila. Hindi sufficient yung defense nila. Pero kung mataas kasi yung bawa, kargado kayo sa defense, may kompleto yung mga cards nyo, pwede nyong isagad ng reco yung ano nyo. Ba, kung STR, kung Magic, kung Cha, gano'n, ano. May iba kasi inahabol talaga yung attack speed eh. So, para sa'yo, no, at economics, kung mag-DL Cha ka, so syempre, sagad mo yung Cha para sa akin, mas maganda. Kasi HP yun eh. No? Tapos, ang pinaka-flow rate mo dapat dito, di-discuss natin mamaya, no? Siyempre, dapat importante yung flow rate na gagamitin mo. So, yun, stats sa allocation natin, guys, para sa DL Cha, dapat Cha, tsaka G, no? So, dapat, pag-aralin nyo mabuti. Pero para sa akin, gagamit ako na recommend, no? Mas mainam. So, tara, punta natin yung skills ng DL Cha. So, normally, ganito pa rin yung skill ng mga DL Cha, ang alam ko, no? Gaya dun sa ni Boss Ru. Nagkaiba lang sila ng skill pagdating na rin sa class talent. So, ayun, may Nebula Parachain pa rin, may Dark Force. Actually, the Dark Force yata yung pinakamagandang skill ng DL Cha. Gawa nga na wala naman siyang physical attack masyado, no? Kukunin niya lang din yung gaya ng AGL, kukuha lang siya ng mga attack niya sa mga items niya, kung anong items na meron siya. So, Earth Trip, malamang meron pa rin siya. Mawawala lang dito si Holy Aurora for sure, tsaka itong Fire Scream.
So, malamang yung pa rin yung skill niya, no? Itong apat. Nebula Fire Chain, Dark Force, Fire Scream, tsaka Earth Rift. So, ito yung mga importanteng dapat yung minamax. Lalo itong Earth Rift, no? Napakaganda na itong skill na to para sa DL Cha. So, tara, punta tayo ng class talent. So, ito, typical, di ba? So, ito, Max SD, lagi naman to, CC Res Up. Ito, Defense Orb Upgrade. So, guys, importante ito. Kailangan babasahin nyo lagi ito. Ito yung pinaka-importante. When required with the Defense Orb increases its base stats by 0.5. So, dapat, Depth Orb ang susuotin mo. Kasi merong Attack Orb at meron ding Depth Orb. Okay? So, dapat, i-consider nyo lagi ito, guys. Hindi ilalagay sa class talent to kung hindi importante ito para sa mga tank build, no? Kadalasan kasi, guys, sa mga nagtatank, hindi nila kino-consider tong ano eh. Siyempre, pag tank ka, dapat talaga defense, depth shield, no? Depth orb, ganun talaga dapat ang gagamitin mo kasi parang mawawalan ng silbi tong skill na to sa class talent mo kung hindi mo gagamitan ng depth shield or depth orb. So, para sa akin, doon sa mga nag-iimbento, no? Na hindi nila ina-upgrade to. Para sa akin, ito, isa must talaga to. Kasi ito kung kaya ka nga swerte mo at binigyan ka ng gantong skill eh. Tapos hindi mo gagamitin. Ayan guys, oh. When equipped with a depth orb, increases its base stats. So, lahat ng stats mo guys, base stats eh. So, lahat i-upgrade niya ng 0.5% level 1. O, kung level 10 to, malamang 5% to. Tingin ko. So, tara, move tayo. Ito yung unang-unang skill guys. Ng DL Cha. Nebula Summoning guys. Alam ko ito yung skill na pwede siya mag-summon sa war, no? Ito yung skill na ginagamit ng mga DL Cha pa mag-summon sa war. So, used to issue a summoning tag to all guildmates. Guys, tino nyo ha. Ganun kaangas tong skill na to. Mas masahol pa to sa party summon. So, eto. Guildmates lang, hindi alliance. Magkaiba kasi yung alliance sa guildmates. Okay? So, pag ginamit itong summon ng DL, isang guild, yung buong guild nyo lang ang masasummon. Hindi yung mga nasa alliance. Ulitin ko ha. Used to issue a summoning tag to all guildmates, okay? Who can tap it to come and aid you. If you are not in any guild, your teammates will be summoned. Okay, summoned. Kung wala daw kayo sa guild, yung teammates nyo lang sa party ang masasummon. Okay, malinaw yun, di ba? So, CD niya 500 seconds, medyo matagal. Can be used in the wild cross-server maps VIP. So, ayan guys, oh. Ang pinakamainam dito, hindi lang sa war, kahit nasa VIP map ka, o kahit na nasa anong map ka. So, hindi mo na kailangan bumili ng guild summon. So, parang pinalit lang siya sa guild summon. No? Nebula Summoning. So, tara, move tayo. Ito, Gear Depth Up, typical, no? Tsaka SD. So, yan naman ang lagi pag tank. Ito, second skill, Deadly Sigil. Increases damage of Lucky Strike, Excellent Strike, Double Attack of the caster or other player. So, guys, ito, napakaganda na itong skill na to. Self-buff o team buff, ubrang-ubra tong Deadly Sigil na to. Ayan, no? Lahat ng skill, guys, ay lahat ng for damage, binap niya, ayan, no? Lucky Strike, Excellent Strike, Double Attack. So, napaka-solid nito pag kaparty mo yung mga hitter, no? For 3% for 60 seconds. Napakatagal, guys, no? Sipin mo, 60 seconds yung parang isang minuto mo babab. So grabe to. Kumbaga pagkasamon mo sa teammate mo sabay gamit ng skill na to, no? Kawawa talaga yung magagangbang nyo. Sigurado. O tara, move tayo guys, next skill. Ito, Black Horde Horse upgrade. So ito yung parang skill niyang panakbo, no? So increase damage reduction of Black Horde Horse by 1%. Ito, Deadly Sigil. Ito, ina-upgrade niya itong skill na to. Okay? So, ito yung pag-upgrade. Decrease the effect of Deadly Sigil by 1%. So, i-upgrade niya ng 1% to. So, laking bagay, no? So, ito, Skyhawk Mastery. So, damage by 1%. So, ito yung ibon niya, Skyhawk. I-upgrade niya. So, kailangan nyo pag-isipang mabuti kung ano talaga i-upgrade nyo rito. No? Pero para sa akin, itong Deadly Sigil, solid din. Kasi, hindi lang para sa sarili mo. Para sa lahat ng kampi mo rin, no? Lahat ng mga, para mga critical, ano to eh.
Ito yung mga damage na masigit dun sa physical damage, yung normal damage. Kaya napakagandang upgrade nito. So tara, punta natin yung last skill. Blessing Sigil. Increases the chance of lucky strike, excellent strike, and double attack of the caster of nearby players by 1.1 times for 15 seconds. So guys, eto. Ganun din. So buff din siya. Mas maganda lang siya dun sa second buff. Ayan, no, caster of by 3%. Eto guys, 1.1. So ibig sabihin, kung meron na kayong mga lucky strike, at meron na kayong mga, kung ano yung lucky strike nyo, excellent strike at double attack, parang i-multiply niya by 1.1. No, for 15 seconds nga lang. Kasi masyado na makatito kung 60 seconds. Diba? So for 15 seconds, ibuboost niya kayo, yung sarili nyo, tsaka lahat ng mga nearby players. Ay, nakalagay, oh, malinaw. Nearby players, guys, ha, hindi yung nasa buong guild. Kumbaga nearby players, so napakaganda gamitin talaga nito, guys, no? Marami akong nakakalaban na DL chat talaga makunat, no? Kay Freakono. Ang problema lang sa DL chat, guys, hindi nyo talaga siya pwedeng gamitin sa early game. Ang balak niya kasi mag-switch siya from DLSTR to DL chat, pero ang level niya kasi is, 232 eh. So masyado kasing mababa yung level mo at Freakonomics para mag-DL chat, mahihirapan ka nga talaga magpa-level. Yun talaga yung magiging problema mo. Kung magdi-DL ka ng level 600, lalo na kung 700 na, useful na talaga. Bakit? Kasi ibig sabihin lang din, no, marami na naka-upgrade sa skill talent mo. Sa level mo kasing level 232, wala ka pang skill talent, so wala ka pang masyado mga pambato. Baka nga wala ka pang class talent niyan eh. Sa level mo na yan, 232. So hindi talaga advisable na mag-DL ka sa early game. Parang buffer lang din, no? Gaya ng review natin sa buffer, mas okay mag-battle buffer kapag ano ka na, 600 plus, no? So, para sa akin, ganun din siguro sa DL Cha. Hindi siya magandang early game. Yun lang ibig sabihin. So, tara, move tayo sa skill talent. Ito. So, ito, Nebula Summoning. Ito yung skill talent niya, T1. So, yung cooldown, pinababa ng 30 seconds. Taas, ha? T2. The summon creature of Nebula Summoning gains a shield of 10% max HP for 20 seconds. Summon creature. Ibig sabihin yung mga summon lang ng elf ang ano niya, parang ang pangit naman. The summon creature, no? So ibig sabihin ito, pag summon creature, yung mga ano to, parang yung mga Bali tsaka Golden Fighter, no? Hindi ko sure, ha? Pero kasi summon creature kasi ang ano niya eh. Pero dapat to, summon players, no? Bakit kailangan yung mga... Paano kung wala ka sinamon na Agile? Parang wala ka summon na buffer, di walang kwenta, no? So parang pangit yung summon na to kung yun ang tinutukay niya. Pero dapat, kung summon players, kung lahat na summon ng players, magkakaroon ng 10% max HP, so goods na goods to. Malaking bagay yung 10% na HP, no? For 20 seconds. So sana player na lang to, no? Hindi kasi ako sure eh. Kasi summon creature na nakalagay, hindi player. So tara, move tayo ng T3. After the summon creature's shield disappear, so yung shield nga na binibigay niya 10%, it deals 25% of max shield as damage. O parang i-disperse niya yung shield na mababasag, i-disperse niya as a damage. Ayun, no? 25% nga lang, medyo mababa. Pero ang hindi ko kasi maintindihan dito, summon creature kasi yung ano niya eh. Hindi kasi summon player eh, no? Paano kung wala kang sinamon na creature? Bawa kung wala kang sinamon na AGL or buffer, di ba? Dapat to summon players eh. Anyway, hindi malinaw to, no? So hindi tayo sigurado kung talagang player ba to o yung summon creature niya. Kasi pag summon creature, ang dating nito, yung mga summon ng ano to eh. Summon ng elf class to eh. Di ba? Anyway, move tayo guys. Ito yung second skill, Blessing Sigil. Okay, Blessing Sigil effect increased by 15% guys. So napakalaki, no? Tingin. O ayan, for 1.1 times, tapos may 15% pa. So lalaki yung sa ano niya, no? Lalaki yung damage. Yung enhance.
Kasi parang double damage yung 1.1 eh. Plus 15% pa. So maganda. So eto T2. Blessing Sigil has a 100% chance to dispel debuff. So eto rin, maganda rin to guys. I-dispel lahat ng debuff. Kung na-stun yung mga kakampi nyo na priest, madi-dispel. No? 100% chance. So ibig sabihin talagang total dispel. Pag ginamit niya itong Blessing Sigil, pag nakamax yung T2, so lahat ng na poison, na slow, na freeze, na stun, makakawala, no? Madi-dispel lahat ng debuffs eh. Ayan, 100%, so napakaganda. Ito T3. Blessing Sigil grants a protection buff, however, it can no longer inflict debuffs within 15 seconds. So magkakaroon ng protection buff. Yung nga lang, it can no longer inflict debuffs. So hindi na daw makakapag-debuff. Pero magkakaroon kayo ng protection buff. Ang tanong, ano yung protection buff na sinasabi niya? So hindi malinaw kung shield buff lang ba siya, meron ba siyang damage reduction o depth enhance. So hindi rin malinaw, no? Ay no, protection buff lang nakalagay. Anyway, kung protection buff to, malamang depth buff to. It's either damage reduction or damage absorb. So yun lang naman ang kadalasang protection buff eh. So tara guys, move tayo. Third skill, Skyhawk Mastery. So yun, damage 7.5%, medyo mababa. Kung ginawan 15%, solid sana. T2, upon entering combat, Skyhawk cast an aura. An aura skill that can increase damage of all allied players by 2.5%. Ito solid. All allied players eh. Ayun no, upon entering combat nga lang. So kapag entering combat ang nakalagay, guys, malinaw to. Upon entering combat. So ibig sabihin, mag-aano lang yung skill niya kapag may mga kalaban kayo, no? Kapag wala kayong kalaban, bawa traveling pa kayo, so hindi magka-cast. Pero guys, napaka-solid nito. 2.5% all allied players to eh. So malaking bagay kahit na mababa yung percentage. Kung lahat kayo mag-enhance ng ganun, di ba? Allied guys, hindi guild All allied players. So malinaw naman yung description, allied. Ibig sabihin, pang-war to. Lahat ng alliance, lahat ng nasa alliance yung sa war, mag-upgrade ng 2.5% yung damage. Ganda, no? Solid. Tara, T3. Upon entering combat. So ito, upon entering combat din. Skyhawk cast an aura skill that can increase movement speed. So ito, movement speed naman to all allied players by 5%. So bibilis na nga yung movement speed nyo. Meron pa kayong damage enhance na 2.5. So talagang ito, bossing at pre-economics, no? Para mali, ito talagang, kung talagang gusto mag-DL chat, talagang ito, for teammates talaga, no? Ito talaga yung tank type na, for all, kung mababasa natin lahat ng skill niya, no? Para lahat siya for team talaga, no? Summoning, skill dispel debuff, no? Tapos protection buff din. Tapos enhance aura ng damage, pati movement speed. So talagang yung DL siya, kumbaga hindi lang siya basta tank, parang command tank talagang dating, no? Ng Dark Lord na Cha-build. So kaya pala talaga yung mga Cha-build din sa mga PvP event, guys, grabe kunat, solid. Pag nasa Gem Conquest nga tong mga to, sisipa lang talaga, tapos tatakbuhan lang kami, hindi na mapatay talaga. Kasi pag tumakbo siya, bukod sa mahirap na siyang habulin, ang kunat niya pa. So ang pinakamalaki talaga silbi ng DL siya sa mga 5v5 yung plug event, no? Sa 3v3 medyo hindi pa, kasi medyo maliit yung map ng 3v3, kaya siyang i-focus fire. Pero sa 5v5, yung agawan ng plug at saka sa 5v5 na Gem Conquest, medyo malakas talaga yung DL siya. Solid talaga, no? So yun guys, yun yung skill talent niya. So pag-usapan natin yung Flowrite. Ano ba pinakamagandang Flowrite kung magdi-DL siya ka? Guys, para sa akin, kung magdi-DL siya ka, dapat ang Flowrite mo talaga is water na lang para ma-support mo yung ang tawag rito, para ma-support mo yung Cha. Yung Cha kasi guys, HP eh. So yung defense mo naman makukuha mo naman sa gear, no? Kung mataas naman yung HP mo, hindi ka siguro ganun kadaling lusawin. Wag lang talaga siguro yung sobrang mga, ano mo yun, mga high spender talaga na maabot ng 40 to 60k yung attack. So malamang pag yun ang bumira sa'yo,
madudurog ka. Pero yung mga attack 20k lang to 30k, siguro hindi ka kayang i-burst ng mga ganong klaseng attack lang, no? Kung talagang max HP ka. Guys, ang water, ang max ng water is, when attack, there's a 30% chance to restore 3,543. So, habang ina-attack ka, meron kang 30% chance na magre-regen ka na magre-regen. So, kung ina-attack ka na ng ina-attack, lalo kung maraming uma-attack sa'yo, regen ka lang ng regen, para ka lang nilang binubuhay. Ayan guys, oh, 3,543 HP. So, sa 30% napakalaki. No? So, kung malaki talaga HP mo, so, mahihirapan talaga silang, mahihirapan talaga silang, alam mo yun, i-burst ka. Kasi nga, kada follow nila sa'yo, magre-regen ka eh. Kung water ang gamit mo, okay din naman siguro yung wind, gawa nga na may PvP reduct. Pero dahil kasi sa Cha yung stats allocation niya, HP, maganda, i-support mo na lang yung stats allocation mo. Kung Cha siya, edi water ka na lang para HP din yung, mas madadagdagan pa yung kapal ng HP mo. O, kung umabot ng mga, ilang ba HP nito ngayon? Yung DK ko kasi nasa 1M yung HP nun eh. Kung DL tsaka na level 600, 700, baka umabot ng mga 5M yung HP mo kung naka-water ka, no? Kasi ang water, tingnan nga natin ang water, guys. Eto. Ay, no? Ang water, guys, HP bonus niya is 2924 kapag level 10. O kung level 12 na water to, malamang kung times 2 to, baka 10,000 ang bigay na HP sa unit to. Bawat isa. O kung 21 yung slot ng ng fluorite, kung 10,000 kunyari, o di parang 200k. May get. 'Di ba? 210 na HP madadagdag. Wala pa doon yung mga max HP boost mo, mga ganon. So anyway, guys, pwedeng water, pwedeng wind, pero para sa akin, kung DL Cha, total Cha na rin yung stats allocation mo, ang suggestion ko, mag-water ka na rin. No? Although, possible din naman kung yung wind. Pwede rin. Pero kung ako tatanungin, mas okay na water para talagang yung HP mo, boost talaga. Tapos, syempre, bawiin mo na lang yung mga defense mo. Bawiin mo sa cards, no? Sa runes. Pwede mong bawiin sa runes. Nga pala guys, yung runes, no? Meron pa palang mas malalim na discussion sa runes. So malamang yun yung susunod na content natin, no? Napakarami pa palang discussion sa runes, guys, na hindi natin na-discuss. Baga set skill lang kasi yung na-discuss natin sa runes natin. So next content natin, guys, ituturo ko sa inyo kung ano pa yung mga tricks and trick dun sa runes, no? So napakarami pang bagay na hindi natin na-discuss dun sa runes. So anyway, guys, ito yung content natin for DL Cha. Sana makatulong sa iyo to, no? At Freakonomics. At dun sa mga nagbabalak ng DL Cha, again, suggestion ko, huwag kayong mag-DL Cha ng early game, parang buffer. Hindi nyo may enjoy, guys. Kasi pag DL Cha kayo at early game, hindi pa kayo rin ganun kakunat nun. No? Yun ang ibig ko sabihin. Hindi pa rin kayo ganun kakunat nun. Maniwala kayo sa akin. Pag early game kayo at DL Cha kayo, madidelay kayo sa level. Kasi napakalit kasi ng damage ng DL Cha talaga. Umaasa lang siya dun sa Skyhawk. No? Yun lang yung sa ibon lang siya umaasa ng damage. Yung kumbaga yung normal attack nyo, hindi masyadong, alam yun, hindi masyadong epekto sa RB. Malang matatagalan kayo mag-RB, no? Sa early game. So, again, kay Freakonomics, no, wag ka sigurong mag-change class muna ngayon sa level mo. Antayin mo yung tamang panahon para mag-change class. Okay? So, yun lang guys. Ay Gabel 527 na GF Dragonite. So, sana nakatulong sa kanya yung tip natin, no, for DL Cha. So, sa lahat ng nagre-request ng content, no, kung meron kayong mga tanong, comment lang kayo dyan sa comment section, gaya ng ginagawa nila. Kahit mababaw pa yan, bibigyan natin ng pagkakataon yan, no. So, lahat ng concern nyo, pag kaya natin gawa ng video, gagawa natin ng video yan. So, yun yung sa lag doon, no, yung sa lag doon sa damuhan. So, siguro hindi natin gagawa ng content. Okay na siguro yung tip ko sa inyo, guys, na kailangan siguro talaga ng magandang gadget, no? Kasi sabi nga ni Guans, iPad gamit niya, hindi siya naglalag.
So tayo kasi Honor 400 lang ang gamit natin, lag talaga sobra, no? Makikita nyo naman sa mga video natin eh. Lalo na yung natalo kami nung mga 700. Hindi gumagalaw guys yung character ko sa damo. Kasi nagkataon na doon nag-clash doon nagka-clash siya sa kuha ng buff, no, sa damo kasi kukuha ng buff, parang doon tumalon yung character. Hindi talaga siya gumagalaw. Tapos kada lalabas at papasok sa damo, lag pa rin. So suggestion ko guys, no, pwede natin yung tip ni Bossing Guans, iPad ang gamit niya, so malamang iPhone goods din. 11, di ko lang alam kung 11th gen o 19th gen, di kasi ako familiar sa mga Apple devices, no. So, ang isang suggestion ni Genghis, Honor 500. So, hindi ko pa rin natatry. Gawa ng Honor 400 lang tong gamit natin, bitin, no. Bitin siya. O, so yun lang guys, S5272 Jeff, Dragonite, Zegabel. So, sana nakatulong sa inyo yung tip natin para sa lahat ng mga magdi-DL cha. So, again, kung meron kayong mga gustong pag-usapan, no, comment lang kayo sa baba. So guys, nag-iipon na ako ng STRMG STRMG gears. So malamang matuloy yung pag-change class natin, no? Malamang matuloy yung pag-change class natin ng STRMG pag natuluyan. Gusto ko lang din talaga masubukan. Yung kasi talaga yung first choice ko ng change class. So meron tayong magagandang feedback na naririnig kahit pangat yung review natin. Doon sa STRMG, meron tayong magagandang feedback na maganda raw yung STRMG. Pwede nating subukan. So yun lang guys, out tayo para sa content na to. Jay Gabel, S527, Dragonite, out tayo. Out.